Okay, ipagpalagay natin, no? Panalo ka sa labor arbiter, di ba? Siyempre, si employer, hindi yan papayag na hindi umapila. So, aapila yan sa NLRC. Nung umapila siya sa NLRC, di ba, immediately executory yung nature ng decision ni labor arbiter. Ang ibig sabihin nito, kapag nanalo ka sa level pa lang ni labor arbiter, kailangan kang i-reinstate agad, okay, ni employer, ibalik ka doon sa dati mong pwesto. Ngayon, since aapila naman si employer, anong mangyayari kapag binaliktad ng NLRC yung desisyon ni labor arbiter? So kung kay labor arbiter, panalo ka, na ibalik ka sa pwesto, pagdating kay NLRC, talo ka, sinabi ni NLRC na, oh, validly dismissed ka. So hindi kailangan ibalik ka sa kasi valid yung pagtanggal sa'yo, di ba? Anong mangyayari ngayon? Doon sa actual reinstatement, syempre naibalik ka na sa trabaho, di ba? Wala kang kailangang ibalik sa employer. Kasi yung sahod na natanggap mo ay pinagtrabahuhan mo kasi bumalik ka doon sa pwesto eh. Ibinalik ka, actual reinstatement, di ba? So sumahod ka pero nagtrabaho ka. Wala kang kailangang ibalik. Paano kung halimbawa naka-reinstate ka sa payroll? Sumahod ka pero wala ka namang ginawang trabaho. Tapos pagdating sa NLRC, talo ka. Ikaw na employee, talo ka. Ibabalik mo ba lahat ng sahod na natanggap mo na hindi mo pinagtrabahuhan and eventually natalo ka sa apila sa NLRC? No. Wala kang obligation na ibalik ito o i-reimburse ito kay employer. Kung ano yung natanggap mo, sa'yo pa rin yun. Okay? Meron ng isang actual case na nangyari yan at sinabi ng korte na hindi kailangang i-reimburse na employee yung mga natanggap niya nung siya ay na-reinstate sa payroll lamang. Okay? Kasi nga, ganun yung policy ng immediately executory nature ng decision ni labor arbiter. Kasi kung ibabalik niya yung mga natanggap niyang sahod under payroll reinstatement, di nawalan ng kwenta, nawalan ng silbi yung desisyon ni labor arbiter na kung saan kailangang i-execute agad yung desisyon ni labor arbiter. O eto pa ha, kapag ikaw na empleyado panalo sa labor arbiter pa lang, okay, hindi mo kailangang mag-file ng motion for execution. Kasi nga, si labor arbiter mismo pwede siyang mag-order on its own. Siya mismo pwedeng mag-order ng execution. Okay? So, hindi mo kailangan mag-file ng motion for execution. Motu proprio yun. Okay? Immediately executory yung kanyang desisyon.